ato sa Mission Emphasis Month. Munang Lord, nung sa may akong iwali sa imong katawhan. Ato ang kuanon, itong mensahe karon is understanding missions. Understanding missions. Aron sabta na to unsa dining mission. Okay? So ablihan na to. Do ka text atong ablihan karon sugod ta sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. And i-clip lang na ninyo, drop gyud ta sa ablihi po ninyo Acts chapter 1 verse 8. Okay? Acts chapter 1 verse 8. So sugod ta, basahon na to Matthew chapter 28 verse 19 and to 20, and then adto ta sa Acts chapter 1 verse 8. Okay? So guta Matthew chapter 28 verse 19. Amen. Play share sa ato ang ngayong tapad sa mga bisita. Aton dunganon pagbasa ning duha ka tulo ka verses o sa Matthew ning duha ka verses sa Matthew 28. Okay. Matthew 28 verse 19. Ready, read. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Acts chapter 1. Acts chapter 1 verse 8. Nana. Okay, dunganot pagbasa. Ready, read. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in all Samaria and unto the uttermost part of the earth. Okay? Itong sigutan karon is missions. So di pa tang padayon mag-amputal. Mong dalaygon nga Dios, salamat kay Lord sa imong grasya gihatag karon. Salamat Lord sa kadaugan gihatag nimo gikan sa fellowship sa mga men, ladies, youth, even sa mga young people Lord. And sikap, salamat kayo sa imong pagpadayong uban kanamo. Even nga Lord kanang orasa sa mga participate sa church fasting. Salamat kayo sa kusog gihatag nimo karon Lord. Salamat po Lord sa another opportunity din kami makadungog sa imong pulong. Salamat kayo nga sa kamatuoran Lord nga among nabasa ug amo ning magatunan karon. Nagpray me Lord nga ikaw lang jud maghatag kanamo og panabot ug kaalam nasabtan na namo Lord sa yano kani imong pulong Lord. Dako kani nga assignment para namo. Isip imong anak, isip mga magtotoo nimo. Basta Lord, nagpray me. Nagpray ko Lord, sa kapi ko, ubani ko, sa pagdala sa imong pulong, kung nagpray po mo Lord sa nagminaw, ikaw magkontrolar sa palibot Lord, nga di tugutan, nga among kaaway, nga mo take advantage, or mo lihok po Lord, sa pagsamok-samok sa palibot. Giyam po Lord, sa gikan karon o sa until Lord mahuman. Ubani kami, kung giyam po Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Maklingkod. So, ang ingon ganina, nata siya Mission Emphasis Month, kay ato ang hisgutan when comes kaning missions. Kaning, kay sige ta kadungog ana, and then, ano ba nga, before natin mag-emphasis, ato sang sabton, unsa day gipasabot ana. O unsa day unsa day itong angay makatunan, and unsay angay itong buhaton, kay unas tanan, masabtan na to, kita, resulta ta sa mission, bunga ta sa missions. Amen? Bunga ta sa missions. Kung tanaat sa nabasa na to diri sa Acts chapter 1 verse 8, nga, and ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in all Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kani siya, gi-commission man ni sa mga apostles, mga magtotoo, sa diyan si Jesus Christ, kung tanawan nimo, red letter na siya dira,
nga si Jesus Christ mismo ni sulti na nga ang iyang gisultian ang iyang mga disciples, and dili lang ni para sa mga disciples kundi para ni sa mga magtutuo ni Kristo. Og salamat kaayo nga nagsugod lang tanaw na sa sunod sa pagpadayon nato sa mensahe, pero tanaw nato nagsugod mi in Jerusalem and all Judea and all Samaria and unto the uttermost part of the earth. Og salamat kayo sa truth ani nga gi-assign sa Dios ngadto sa mga katawhan niya, sa mga believers, sa mga disciples, ug sa grasya sa Ginoo tungod sa commission sa Dios, tungod sa sugo sa Dios, and then ni obey sa sugo sa Dios, ang gospel na abot diri sa tubod ug baroy. Pilipinas. Og salamat sa Ginoo nga ni respond sa commandment sa Dios. Ngawa lang sila nga naggilaharan ng kanabi taong sige Lord, diri rami. O sige Lord, salamat kay nga Lord. Paabot nang nga abot ka mubalik ka Lord. Way gihimo. Pero nagsugod sila sa Jerusalem, and then Judea, Samaria, and then kaning the uttermost part of the earth. Ug mo nang salamat kayo sa Dios kung tanaw nimo layo kaning Israel, kaning Pilipinas, layo kinis Israel. Mo biyahe kani bisag eroplano pa na pila na ka hours. Karon naman ng eroplano. Pero kung sa barko, pero salamat kayo sa Dios nga ang gospel naabot din Kaya kung wa pa naabot ang gospel diri, sakto to ingon Pastor Jakey ganina, unsa atong kinabuhi sa una maoral gyapon. Mo gyapon na. Pasalamat kayo. Pero kinahanglan masabtan nato na commandment ni sa Dios. Og mingon kag commandment sa Dios, kinahanglan pod nga dili po na nga taman ra nato. Amen? Di po na taman ra nato. Nga ang kamatuoran, ang gospel nga naato nasabtan, nga ato nang iluom. Nara nato na Andre. Di po nato na i-share. Ug lisod po gayo nga as a church, wa po tayo himuon aron maka-reach out ta suban. Mingon tag mission, basin mo kan ba nga, yes, makita tag mga daghang missionaries na nagwali diri, say makita na do ba nga ang gihimo sa Dios dito sa mission field. Kung tanaw na to sa ako na hinumduman lang dire mga bago-bago lang ni hinumdum mo Pastor Hope de la Cruz. Di ba nga Pastor Hope de la Cruz ni missionary siya gikan siya sa Cebu, missionary Pilipino siya, pero dito siya, ni-respond siya sa call sa Dios. Ato siya sa Cambodia, way back, I think, 1996. And after, hapit na 20 years, salamat sa Ginoo nga, nindot ang trabaho sa Ginoo dito. Gamit sila. To think ba, unsa na ang Cambodia before? Tawag nila na it's the killing field. Kay luoy kina sa silang governments and leaders sa una ra anyone nga mark threat sa government, patay. Pero salamat kayo nga gikan sa killing field, makita nato dira nga sila na pod nga ba nga giusab sa Dios ang dagan sa maong nasod tungod sa gospel. Kakwanta sa mga missionaries. Say man ay mga missionaries diri nga bago pa ni kanang bitang nag-deputize pa ba? Kinumdum nakawali din kuyog siyang pamilya, uban sila lang, then hatag sila mga prayer cards. Di ba? Di lalim na. Kung dili lang jud na ba nga gitawag sila sa Ginoo, di na sila mga lakaw Especially sa lain na nasod. Dili.
Pero lisod po kay balibaran ang tawag sa Dios. Diba? Kung sa ganina ba sa mensahe, sa mensahe ganina ba nga kung sa diyang gitawag si Pastor Chris. Pero wa siya ni-respond sa tawag sa Dios. Ano, nailaing paagi. Pero ambot lang, pila lang. Okay? Pila lang. Pero salamat kay nga na ni-respond sa call sa Dios. Muna nga, makita nato dira nga ang dako kayo parte, ang mission kanang mingon kanang work, kanang mission gikan sa commandment sa Dios nga task nang gihatag sa Dios. Nga importante kayo nga kita mga Kristohanon mo obey ta sa mao nga command. Muna nagsugod na makita nato dire sa balik ta sa Matthew, mas atong gibasa ganiya. Matthew chapter 28 verse 19, makita nato dira nga, go ye therefore. Go ye therefore. Dili man nga ingon nga kita tanan mahimong missionary, pero from the word mismo nga go, pwede na kinahanglan masabtan nato nga matag-usan nato sa diyan na save ta, missionary ta. Ang atong field nga kanang imong workplace, mo na imong field. Ikaw si estudyante ka, kanang imong klase, mo na imong field. Mo na mission field. Kung ikaw nagtrabaho ka, kanang imong mga office mates, mo na imong mission field. Kung nag-teach ka, kanang imong mga estudyante, mo na imong mission field. O God command us to go. Kita mo initiate. So, sa Bisaya din, makita na ito, tahas. Nagkanang word mission, makita na, it's more like tahas, gitahasan ta sa Diyos. Whether we like it or not, commandment na sa Diyos. Commission na sa Diyos. Nganhin natong mga Kristohanon. Munas tanan, kung ikaw nakasabot ka sa salvation, kung ikaw nakasabot ka, giunsa ka. Unsa imong life sa una, giunsa ka sa Dios. Sa kaluwasan niyang gipakita na nimo sa desisyon nimo nga nindawat ka ni Jesus Christ, isip personal manluwas. Ug karon nga nahimo na kang anak sa Dios, mahimo nang magtotoo ni Kristo, ayaw sugot nga magpabilin lang kandira. Himua nga ikaw na pud mo sangyaw soban. And that is mission. Pinaka simple nga definition sa mission kana. Dili na mingon nga di mo ibasin man sa inyo ba awam ko tawagas Ginoo di man ko pwede na di man ko pwede missionary sa ubang nga field, di ko pwede pastor or di pwede makakuan. Kung nasabtan nimo ang kaluwasan, mo na i-share nimo. And that is mission. Kaya mas asa din nagsugod. Ato ta sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano masabtan nato unsa di ang kasing-kasing sa Dios. Ngano man jud nga mabasa man nato ni nga ang Dios bud naandyan ay Great Commission. There's a Great Commission. 2 Peter chapter 3 verse 9, yun ang pulong sa Diyos, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Now sa last phrase, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ug mo na'y kasing-kasing sa Dios. Nga dili siya sugod, nga di siya para sa iya, dili dako kay kaguol sa kagulaanan sa iyang kasing-kasing nga naay tawo malaglag. Kung balik ta sa John chapter 3 verse 3:16, for God so loved the world. Gigugma pag-ayo sa Dios kita ang mga tao. Una nga tungos iyang dako nga gugma ngini nato. Yes, himo siya paagi mo na si Jesus Christ. Now, mga pwede naman mingon ang Ginoo nga kamoy nakasala. Problema na ninyo.
Ngano bitaw nakasala ka? Pero tungod siyang dakong gugma nato nangita siya pagi. Si Jesus Christ. Niani na siya dire. Muna sa Romans chapter 5 verse 8 nga, but God commandeth His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Pagpakita sa Dios iyang gugma nga ninato, samtang nga kita makasasala pa, si Kristo nagpakamatay sa cross para nato. Kaya gugma ta pag-ayo sa Dios. Now, gihimo na sa Dios, kompleto na ang kaluwasan, si Jesus Christ ni anhin na ning kalibutana. Nagsakripisyo na siya sa cross, nagpaagas na siya hamiling nga dugo, human na kompleto na ang salvation. Kompleto na ang plano sa Dios ng salvation. Muna nga, kay saan kasayang kayo nga ang iyang gihimo niya, ang plano sa Dios, nalang yapoy malaglag. Nagyapoy malaglag. No, hindi ba nang takabuot, anak, kay naman yung tao nga mo refuse. Pero ang lisod kayo ba nga, nalaglag siya, na impirno siya, kay wadyo'y nisulti niya, mo nilisod. Pero kung imo nag-witnessa na, wadyo siya ni kay di siya mo bili, di siya mo tuo, nastan, di siya mo tuo. Pero, kamot ka, di gyapon. Pero pila ka mga tao karon nga wala lang yun na sangyawan sa pulong sa Dios. Wala na sultian. Di nga ta mo layo. Pila sa imong kana mga igsoon na nimo. Mga mag-agaw na nato. Ato ng barkada. O ang buot sa Dios nga, ang dili buot sa Dios nga, malaglag sila. But that all should come to repentance. Nga maluwas sila. Di sila mo repent sila mga sala, kundi nila masabtan ang gospel. Ato sa Romans chapter 10 verse 13. Romans chapter 10 verse 13. Romans chapter 10 verse 13. Kabaluta sa paagi sa kaluwasan, musugod ta sa 9 and 10 nga, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in the heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made up to salvation. Di ba? Muna atong gihimo. Nasabta na to, unas tanan, nga si Jesus Christ nagpakamatay sa cross, bayad sa itong mga sala. Nuna nga, sa iyang pagbayad sa itong mga sala, nagpaaga siya sa iyong miling nga dugo, pero salamat kayo nga si Jesus Christ, walang taman dira, gibanhaw siya sa Dios. Ato nang nasabtan. Tungod sa ato nang nasabtan, nibutang ta nga, atong gitawag si Jesus, ato siyang gituhuan, nga katong gihimo niya dito sa cross, mo ito'y bugtong paagi, nga kita masave. O ato siyang gidawat, atong siyang gisugit sa itong ato siyang gitawag. O atong gidawat sa itong kasing-kasing. Mo na yung pulong, mo na ang pulong sa Dios nga, mo na ang ibuhaton. So verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So bisang kinsa. Hey, dili lang pinili ni, kung bisang kinsa. Mo bitaw naabot ang gospel na to, kay ang pulong sa Dios, klaro kayo, nga bisang kinsa. Wa siya nagtanaw sa atong status. Wa siya nagtanaw sa unsa ato ang mga unsa kalaluman tong sala, unsa kadako atong sala. Bisang kinsa. Ug mao nang rason nga ang sa salvation naabot sa tuwa. So for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But ayon to sa verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Salamat kaayo nga nitawag ta sa Ginoo na saved ta. Pero nay mga tao, wa sila ni dawat sa Ginoo kay wa sila kabalo ug wa na lagi tuhuan sa ang gihimo ni Jesus Christ kay unas tanan wa sila kabalo. Nga mo din ay paagi.
So ang pagtawag nila, nguam sila nito. And how shall they believe on him in whom they have not heard? Di ba? Kung wala sila nakadungog kita, kung wala ta kadungog sa gospel mo, dawat ba doon sa Ginoo? Dili. Sige ta until now, sige tagpangita, usam di kamaturan, usam di buhato na to. Pamimbro ta diri. Pero sa dihang nakadungog ta, ug atong gituhuan, ug atong gitawag si Jesus Christ. Amen? Mo na gihimo sa Dios. Mo na kanindot kayo nga naabtan tas kaluwasan. And how shall they hear without a preacher? Hey, kanang preacher, sabot ari, dili ko adi mo ko pastor. Mingon kag preach. Sa kung ingon ba kanang preaching manggod nga kana bitong iduslak jud nimo ba nga kana bang ang kamatuoran ipasabot jud nimo ba? Mo na siyang preacher. Mo na ang preaching. Nga kanay truth dira nga ipasabot nimo. Lord, why lain nga sandiga na tos kamatuoran ang pulong sa Dios. Mo na nga unsay truth diri sa pulong sa Dios, mo na imong iduskan. Mo nang ipasabot yun nimo sa mga tao nga wa pa sa mga unbelievers nga mo ni ang kamatuoran nga si Jesus Christ imong dawaton isip imong personal nga manluwas. And how shall they preach except they be sent? Ano ba nga? Nay mga tao, yes, moingon ka ba nga, we're products of mission. Yes, kinaamanggoy ni send. Naamanggoy ni nagpadala. O sa ilang pagpadala po, naapoy ni suporta sa nagpadala. Pero mabalik ta diri nga, importante kayo, kanina ay preacher, nga na mo preach, kita na. Ano man, simple kayo. Isulti lang ang kamatuoran. Isulti lang ang gospel. Pero kung lahi na po ng storya, kung gamiton tas Ginoo sa layong dapit, sa uban nga nasod, sa uban nga pong lugar, muna i-equip tas Ginoo, natin mo ng uban nga na-training ang uban, kaya naman, siyempre, kung ang kwan man gani, ang PMA man gani, PNP, na mag-training, kana pa noong mga pastor na may training. Pero ang pag-preach, ang pag-teach, pwede na nato himungon. Amen? Ang mo na yung unang mission. And then, gikan na nimo, kung gamiton ka sa Diyos. Tama ni Pastor Jerry. Yes, dako kay gamit sa Pastor Jerry dire sa tong church. Amen? Dako kay siya gamit. Dako kay siya kuan ba nga sila nati iba. Ako ingwag kung kanabi taw si tawag ani. May mga handa-handa rin sa una. Basta na ko handa, pagpila para basta tiba mo kuman. Dita ano ba nga naadyoy maluto ba? Naadyoy makaon. May kabalo na kay tanan mga kuan say advice ni Pastor Chris sa una, ni Daddy sa una, kuha na pati iba. Pastor Jerry po, kabalo po to. Dako kasi kung yung asset sa church, dako kayo. Pero kinahanglan na siya mo respond sa call. Ano man, gusto sa Diyos nga di lang diri. Dito. Po yung mga unbelievers sa Dalama, Palaw, Taguranaw, ngawa, kadungog sa pulong sa Diyos. Muna yun ang Ginoo nga dito. Muna nga, sa gracias Ginoo, ato siya napadala. Amen? Mabitawagwan mga nisod makibalibaran. Di ko maingon, kanapon nga vision, makita na sayang gisulti pa lang na sa una nga, grabe ng vision niya, grabe ang compassion yun niya nga, makakita siya sa mga kalag dito, maluoy siya. Pero nalan ito ikon ba nga, ni-obey lang yun siya kang Pastor Chris before. Nga, Jer, training sa ta, Jer. Pakwan lang sa, kung pa na ba nga training sa.
Pero na sa saktong panahon, padala na siya. Kuyog ng pamilya. Si Kay, naku, kitabang to sa music ministry. Si Shai, magamit to sila. Pero they have to respond to the call. Muna nga, naaman, maka-preach man siya dito, makasangyaw man siya dito, gamiton man siya sa Ginoo. Muna, as a church kita, musuporta ta niya. Amen? And that is mission. Muna sugod na to, and then kung gikan na to, matag-usa na to, missionary ta, and then if God will allow, or God nga nag-burden na to, gamiton ta sa ubang nasod, na ubang na lugar, pabuta lang. Amen? Pabuta lang. Sama lang ni ikuan ba nga, here am I, Lord, send me. Pero kinalang masabtan na to, ang pinaka-basic dyan. Ang Ginoo dili siya gusto nga naay usa malaglag. Especially nga kana yung nalaglag siya kay wa siya kadungog sa gospel. Wa siya kadungog sa gospel. Mo na lisod. Mo na sugod ta. Lain tulo ka butang nga atong isgutan karon. Mo na sugod ta sa una, the importance of mission. The importance unsa siya ka importante sa tubangan sa Dios. Kung tanaw nato ni dire, una, makita na to dire, it was emphasized in the Gospels. Tanaw na to, open tawan taron, mag-Bible drill taron. Ato naman ang gisugdan sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Yes, makita na to da, mabasa na to da, go ye therefore and teach all nations. Dahil sa Mark, ablihando Mark chapter 16, verse 15. Mark chapter 16, verse 15. And he said unto them, Jesus Christ, and insulting niya, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Lakaw. Og isang yaw, tibo kalibutan yan, Sa Matthew, makita na ito even unto the end of the world. Sa Mark, go ye into all the world. Preach the gospel to every creature. Sa Luke chapter 24 verse 47, Luke chapter 24 verse 47, and the repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. John chapter 20 verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father has sent me, even so send I you. Munang padalata mo, adto mo, lakaw mo. Acts chapter 1 verse 8, sa ito nabasa ganina, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kung tanawan mo, ang Gospels, mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, makita dyan na nimo nga, matag sa mga nagsulat, sa mga kaning libro, makita na kang Matthew, sa Mark, Luke, and John. Wadyod kalimti na kanang commission sa Dios. So, meaning, kung tanawin mo na sila, kanimi na sila nagsulat, wa na sila nagtapad sa pagsulat, muna kita na, sige, muna akong sulat, wala. Kung tanawin mo na, laylahi ni sila time nga nagsulat sa pagsulat, Matthew, kung tanawin mo na, Mark ang unang nasulat. Sunod ang Matthew. Sunod ang Luke. Sa pa ang John. Wa po rin sila nagtapad. Kaya kung nanawin mo, historia na, si John, yan ang gisulat, kung mostly sa Moses commentary, nga naggidungan ng John o kaning first, second, third John o kanang Revelation. Samtang naasya sa Patmos, Isle of Patmos. O kani sila, tanaw na to dre. Matthew o si John, mo disciples in Jesus Christ. Si Mark, muna si John Mark, dili na sila, wa sila nagkuyog ni Jesus Christ. Labaw na si Luke. Si Luke, doktor ni siya. Kung tanaw nila, ato ta Luke chapter 1. Luke chapter 1. Ang pag-compile, muna ba nga, kapag kung tanaw ni mo, pagsulat ni Luke,
Sa mao kani nga gospel, tanaw na to diri nga verse 2. Chapter 1 verse 2, even as they delivered them unto us from which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. Mura siya naghimo sa research ba nga unsa din namo nakita. Muna akong sulat. Muna unsa din mo nakan. Kay wa man siya nagkuyog ni Jesus Christ ato compare sa mga disciples. Compare ni Matthew ni John. Pero di na ito kalimtan nga sa 2 Peter chapter 1 verse 20 nga ang pagsulat sa pagsulat sa mga books sa Bible nga dili na sila verse 22 21 verse 21 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in the old time but by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sa ilang pagsulat dira, di lang sila nagsulat-sulat lang sa dira, kundi naay Holy Spirit nang naggiya kanila. O sa paggiya sa Holy Spirit, makita ni mo dira nga, ingon gigiyahan sila nga, John Mark, Matthew, Luke, John, isulat ni. Isulat ni. Ang message is this. Ina ang katawhan, go ye. And to all the world and preach the gospel. To every creature. Ato ba makita nimo dira, gi-emphasize jud sa matag libro nga mabasa nato dira nga gusto sa Dios nga magsabtan nato nga hey, lakaw, sangyaw, soul winning. Di mo sugot ang Dios nga sa diyang nadawat nimong kaluwasan narara nimo. Imo ra nang tipigan, imo ra nang ako ra ni. Gusto niya, pasabdan ni nga. Bisag asa sa nang basa kaning upat ka gospel makita na dira. Kinahanglan masabdan sa mga believers, sa nga mubasa niya ni nga nakakaton sa kamatuoran nga sila pon mo sangyaw sa uban. Mo sangyaw. And they have to go. Klaro kay message, go. Ayaw paabot nga, muduol ni nako ako ring sulwiningon. No. Pilaray mo duol ni mo. Pero ikaw mo initiate. Go. Mo gi-emphasize na sa mata gospel. Ano mo butang sa tong mind, naaday ko'y task. Naaday assignment ang Dios nako. Sa diyan na-save ko, di lang day nga tama na ko mag-enjoy sa kaluwasan, kundi naapo day ko importante kayo nga part or importante kay assignment nga kaning kaluwasan nga na akong na-enjoy, ako po ning i-share sa uban. Ay sugot nga mahunong nimo. Ang kaluwasan. Muna i-emphasize sa gospel. Na yung iklaro yun, nabasa na to, ato naman nabasa ganina, nga gusto yun sa Diyos nga, hey, sabda ni. Kay mo ni assignment na to. It is an emphasized task to every believer. Muna iklaro yun na nga task na sa matag Kristohanon. Task na sa matag magtutuon sa Diyos. Task na sa matag anak sa Diyos. Kaya importante gina. Kung tanaw na balik ta sa Acts chapter 1 verse 8. Klarohon lang nato ni. Acts chapter 1 verse 8. Kasagara lisod kay na. Lisod kay di ko mo sulwini ngoy kay mauwaw ko, di ba? Kasagaran na mauwaw ko. Uwaw kayo oy. Di batihon pa lang ta. Di bat kuanon pa lang ta. Mauwawan ta. Mauwaw kong approach na niya eh. Kay yaga-yagaan na. Tama. Usay aside na yes, sa atong kauwaw, kay hadlok tag dibatihon ta, pero tanawan na unsa yung pulong sa Dios. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Nawa, and ye shall be witnesses.
unto me. Witnesses. Wa gibutang sa Ginoo ra nga koy kamo mga kuan mo ha, debaters mo. Kamoy mo dipinsa sa gospel. Kamoy mo dipinsa unsa ang sige suwat sa pulong sa Dios mo nang tigtun ana aron ma-save na no. Wa po ningon Ginoo ang Ginoo po, hey, ye shall be lawyers. Nga mari makigdebate mo. Witnesses. May kag witness gani. Sabot siya pasabot ng witness. Unsay imong nakita, di ba? Mo nang witness. Witness ka sa korte. Unsay imong nakita, isulti. Mo ni witness. Di ba? Mo ni witness. Mo bitaw na kung alanganin ka nga witness, wa jud ka klaro, why klaro to imong ebidensya or why klaro ang imong pag kanang bitong imong nakita. Aw tumbling jud gayud kung pataka kag tubag. Pero kung klaro kayo mo jud ikaw nakita ani siya pagbali-balihon nagstorya di ka mahadlok. Ano man iko ra man ka nisulti unsay tinuod, unsay imong nakita. So mabalik ta. Are you saved? Balik ko nako, are you saved? Naluwas mo? So nasabtan ninyo ang plano sa Dios kaluwasan. Nasabtan ba? Klaro ba? Unsay ninyo nasabtan sa pulong sa Dios when it comes to the gospel? Unsay nasabtan niyo sa kaluwasan? Mura na i-share. Gamay na mo ni Imin lagi. Di ba? Lisod ba rin na? Ikaulaw ba na nimo? Ikahadlok ba na nimo? Unsay nasabtan nimo sa pulong sa Dios? Unsay nasabtan nimo sa gospel? Unas tanan nga ang pulong sa Dios nagaingon nga tanan nakasala. Kung nakabsan sa himaya sa Dios. Kay nakasala man ta, Romans chapter 6 verse 23, ang bayad sa sala kamatayon. Kung kanang kamatayon, makita na dira nga physical death and then spiritual death. Magbasa na to sa Revelations nga muna nga ang second death linaw nga nagsilaab sa kalayog asupre. Muna ang ikaduha nga kamatayon. Tungod sa tong sala, padung tag-impierno, way takas na to. Kikitaman ta na nakasala. Giklaro man po sa Revelation, bisag pamakak. Giklaro yun ng pamakak. Kaya wadyo itakas na uingon kag pamakak. Di ba? Pero mubalik ta sa Romans chapter 6 verse 23. But God, the gift of God, ang Ginoo nag-andam naa siya gihatag nga grasa kinabuhing dayon. Kung naa ka na nga kinabuhing mo na nga tungod sa tuang sala kamatayon. Pero tungod sa gugma sa Dios naghandam siya kinabuhi. Kay kung naa ka na nga kinabuhi nga magpadayon nagkabinabuhing dayon di ka malaglag dito sa kamatayon. Simple. Mo na inyong nasabtan, mangutan ako. Mo na inyong nasabtan sa kaluwasan? Lisod ba? Lisod? Noon balenta, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Binagi ni Jesus Christ. Ano naman si Jesus Christ, mabasa na to, nga way lain nga sa plano sa Dios, way lain nga paagi mo man si Jesus Christ sa makita to sa mabasa na to sa John chapter 14 nga I am the way, the truth and the life. Mo na nga way no man cometh unto the Father but by me. Pinagi ni Jesus Christ. Nganong pinagi man ni Jesus Christ? Unsa di gihimo ni Jesus Christ? Romans chapter 5 verse 8. For God commanded His love toward us while we were yet sinners, samtang kita makasasala pa. Kanindot ang truth, makasasala pa. Dili ingon, uy, magtarong ka arong luwason ka sa Dios. No. Samtang sa imong pagka makasasala karon. Nga nakasala ka karon, unsa na kalaw? Sa imong pagka makasasala karon, gipakamatyan ka sa Dios. Christ died for us. Nga na unsa man ka importante ang kamatayon. Balik ta.
Without shedding of the blood is no remission of sin. May pagpaagas mo nang namatay si Jesus Christ, di lang ang kamatayon niya, di lang ang electric chair, kundi katudyon nga niagas yung hamili nga dugo. Aron kay walay pagpaagas ang hamili nga dugo, walay pasaylo sa atong mga sala. So gihimo na ni Jesus Christ tanan ito sa cross. Human ang plano sa Dios, unsay buhaton sa tao? Unsay gihimo nimo? Balik ta, Romans chapter 10 verse 9. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, shalt believe in thy heart that God has raised him from them, thou shalt be saved. Angay buhaton, tuhoy ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Ngamo to'y bugtong paagi nga ikaw maluwas. Dawata siya, isip mong person. Tawaga siya, dawata siya, isip mong person maluwas. Lisod ba? Di ba muna yung gihimo? Muna yung nasabtan? Hey, mura po na isulti. Kaya muna yung trabaho sa witness. Amen? Amen? Mauna. Ngayon ba nga, kung sa pailaing rason na pwede na ito irason. Ay, pinakasimple yung witness. Witness lang. Be a witness. You don't need to be a debater. Be a witness. Kung makiglalis yan, sabi nga ni Pastor JK, kung makiglalis na, biya lang. Graceful exit. At ilang tayo maglalis, anak. Kataw-tagal, lahi dyan yung believe ni mo. Sige, imo na. Sige, mangita ko. Pangitag na andam ng kasing-kasing, maminaw, pulong sa Diyos. Pero mubalik ta, hey, be a witness. Unsay ang ato ang nasabtan sa kaluwasan. Mura po na itong isulti sa uban. Panilain. Just be a witness. Ato ta sa Romans, 2 Corinthians chapter 4, verse 3. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Nindot kayo. Huwag mo na atong timanan. Huwag mo na dako kayong challenge sa atong kinabuhi. Isip Kristohanon. Dili pwede nga atuon na ang kaluwasan. Di na ito na-share. Nawa na. Chapter 4, verse 3. Yun ang pulong sa Diyos. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang kamatuoran nga atong nadawat, ang gospel nga atong nadawat, ang kaluwasan nga atong nadawat, aton ng taguan, kisay-gansi. Sila, nga naman, magpabilin silang patay. Magpabilin silang lost. Magpabilin silang saag. Pabilin silang walay Kristo, silang kasing-kasing. Sugot mo na. Ug mo na if ever, mo na mentality sa uban. Sa nag-witness nimo nga, di na ko mag-witness, oy. Dili ko mo apila na ilang kuan, oy. Naka mo dire. Mo ni mga ayaw taguwi. Dalan, verse 4, nga naman, in whom the God of this world, ang yawa, ang mga demonyo, has blinded the minds of them which believe not. Mubitaw na nga, sige tag-ingon bang, kana sila, nailad man na sila, kana sila, basing sa naitabo, sa KOJC, nga, luoy po na sila, nailad man na sila, oy. Yes, blinded man jud. Pero ang pangutan na, lisod kay na nga, nganong blinded na sila, wa man sila kadungog sa gospel. Sige lang ingon, kada sila ng mga umang religion, luoya po na nila, ilad man na ilaha, wa man na kaluwasan, wala man na ikuha nila. Magpabilin silang blinded kang dili na nimo isang iyaw ang kaluwasan. Dili na mo sa sultian, magpabilin silang blinded. Pero kanosa na mawala ang last the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Gawas kon ang kahayag sa gospel. So katuday ang gospel ay nga atong nadawatan, mo na hatag kahayag kanila. Pinagi ni Jesus Christ. So, atong sa verse 5, we preach not ourselves,
but Christ Jesus the Lord. Mo bitaw nga kada bitang pagsangyaw mo na makulbaan ka kung atik-atikon nga ni pagsangyaw bitaw nimo, da ka mawala jud ka. Na bitaw ni word nga aka na mangwanam koy masturya ya ako ning atik-atikon na dili. Na mingon ka nga kung mahimo bitaw nga maluwas bitaw ka, wa na kay problema kana atik-atik mo na. Mo na nga, uy, what a line i-present gospel. The gospel of Jesus Christ. What a line i-preach. It's Jesus Christ. Dili atong reliyon, dili atong pagkabaptist. Balik ta, Jesus Christ. Verse 6, verse 6. For God, who commandeth the light to shine out of darkness. Notice ang Diyos nag-command, nagsugo siya kanang light nga kinahanglan mo siga na siya out of darkness. Has shined in our hearts. Sa diyang na-save ita. Sa diyang naata si Jesus Christ kanang light nga pasabot na sa diyang si Jesus Christ atong gidawat si personal naman luwas na siya sa kasing-kasing og si Jesus Christ mauna siya ang kahayag. Og ang gusto sa Dios, command sa Dios nga kanang kahayag nga naa nato ato nang ipasiga sa mga blinded, sa mga in darkness. Munang dako kay responsibility sa atong kinabuhi isip Kristohanon nga yes giluwas ta sa Dios. Hey, dili gusto ang Dios nga magpabilin nga imo ra nang taguan ng sugadra. No. Imo nang pasigaon. Aron sila nga naa nagpuyo in darkness, nga in blinded sa yawa, makakaplag sila sa kamaturan. Makakaplag sila sa kaluwasan. Has shined in our hearts to give light to the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Munang importante kaya na, it's a command. Command na sa Diyos. Hey, nindot kayo na, blessing kayo na, kita giluwas una sa Diyos. Sa imong mga igsoon, siguro, blessing kayo na nga, ikaw na una na save. Sa inyo sigong barangay, ikaw una na save. Inyong mga clan, siguro na, ikaw una na save. Pero ayaw tuguti nga kanang imuhang kahayag nga nimong naangkunan karon. Ngayon na kangawawa, kamatuuran ni si Jesus Christ na sa kasing-kasing. Yes, na yung kahayag nimo karon. Ayaw nang ituguti nga imuhan ng taguan. Naman, kung once nga taguan na magpabilin ang mga lost, mga saag, ang mga unsaved, magpabilin nga unsaved. Ay mong parente nga unsaved, magpabilin ng unsaved. Imong classmate nga wa na luwas, magpabilin ng dili luwas. Ang imong colleagues nimo nga dili luwas, magpabilin ng dili luwas. Office mates imong dili luwas, magpabilin ng dili luwas. Kung dili nimo pasigaon, kung meaning pasigaon, dili nimo nga ang gospel ma-share nimo ngadto kanila. Muna nga, hey, muna yung una nga ato ang masabdan, kinalam sabdan when it comes to mission, nga ikaw missionary, ang mga duol nimo, muna imong mission field. Amen? Amen? Ano man? Saan ni sa Diyos? Command ni sa Diyos. Lapas ata. Daton di waso ni sa sunod. Yun ang sabdan na to. Hey, bugat ni sa tong part. Yes, luwas ta sa Ginoo. Naa siya'y purpose. And that purpose, aside nga mahatag tag glory sa Dios. Gusto sa Dios nga, yes, matag usa mahatag glory niya. Kitay gamiton. Kano saan mahatag glory ng mga unsaved? Until such time, makasabot sila sa gospel. Muna ang task, naa nato. Ayan. Naa nato ang responsibility. Sa diyan na saved ta, yes, nindot kayo.
Makaingon ta nga, moabot na akong nga kamatayon. Yes, di na ko maimpirno. Adto ko sa langit. Ang pangutana na, sugot ra ba kang ikaw ra? Sugot ra ba kang ikaw ra? Amen. Ambot na, nalay ko nga Dios, salamat kay Lord. Pagipainomdom na mo Lord, unsa dili kadako nga responsibility Lord. Dako kay nga assignment namo. Isip imong anak, isip imong katawhan Lord. Isip mo imong magtotoo. Disciple. Salamat kay Lord sa pag-remind na mo nini. Ug Lord, gamita mi. Lord, nag-pray mi Lord, gikan sa gagmay nga mga bata until Lord sa adult. Kami Lord, mahimo mi nga witness ngadto sa mo ang close nga pamilya, ngadto Lord sa mong parente, ngadto sa clan, ngadto Lord sa mga classmates, ngadto Lord sa mga office mates, ngadto Lord sa mga colleagues mo Lord, ngadto sa mga barkada. Nag-pray mi Lord, gamita mi. Kay kung amo na ning Lord, dili na mo, if ever taguan na mo ning gospel Lord, magpabilin silang blinded. Magpabilin silang lost. Magpabilin Lord in they are in darkness. Basta Lord, tabangi mi. Hangyo mi Lord, tabangi mi. Kay ikaw Lord, dili ka buot Lord. Anyone should perish, but that all should come to repentance. Gamita mi, isip church, diri sa Lanao, diri sa Baroy Lord, Truth Baptist Church. Pray mi Lord, gamita pun mi. Nga naa po yung mga unbelievers, mga nahisalaag Lord, nga among masultian. Madala si mong tiilan Lord. Salamat kayo. Someday Lord, mabot po ng panahon Lord, nga na po yung magamit Lord, para mo reach out sa uban nason. Lord, tabangi mi. Lord, nga maghimo mi nga witness Lord, para sa imong kahimayan. Kung giamputan na Lord sa pagpadayon na mo, sa pagpauli Lord, nga ikaw lang dyan mag-auban sa imong katawhan. Pray mi Lord, nga undang ning ulan, aron dili Lord mabasa. Pray na po mi Lord, if ever dyan, protection ni sila sa ilahang pag-uli Lord, nga di lang sila masubawan, di lang sila mahilantan Lord. Andama may ugma, mga buluhaton. Lord, pasalamat mi sukat pa ganiyan buntag Lord. Gikan sa Sunday school, gamit Lord, makadungog mi si mong pulong, padong sa divine service Lord, until Lord karon nga kahaponon Lord. Salamat kayo. Among uli Lord, tanan dungog himaya. Ikaw ang ayan Lord, madawat ni ini. Giampo Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Gihimo na ako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pagpalimbigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigawangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na ako magmalampuson sa akong pagskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na ako ang magmalimpa ang Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako ang magmalampuson sa akong pagskwela nga trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagnan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, ug dalaygon atong buhing a Dios.